Ito na ang World Cup Live. Pumasok na ang Phoenix FC. Ito ang may dakila football god, ang koponan na pinamumunuan ni Yening. Ito ang tanging pag-asa ng dakila na magwagi sa world football. Diwata, Diwata. Diwata, talunin sila. Kunin ang kopa ng gininto ang bola. Coach, Go! Coach, ngayon, hindi ako sasabak. Yening, paano mo nagagawang hindi sumabak? Ikaw ang tanging pag-asa ng dakila. Ate Ning, 10 taon tayong nag-training araw at gabi bago nakaabot sa World Cup. Bakit sa huling sandali susuko ka? Yening. Pasensya na. Buntis ako. Ako at si Rui lagi namang nag-iingat. Paano ako nabuntis? World Cup final na. Ang batang ito ay hindi dapat dumating ngayon. Doktor, gusto kong magpa-abort. Sigurado ka? Hirap kang mabuntis. Kung itutuloy mo ito, baka hindi ka na muling mabuntis. Yaning, kahit na ang pamilya Chen namin ay iisang anak sa 3 henerasyon, pero ang World Cup na ito ay mahalaga sa'yo. Kaya kong tanggapin na wala tayong anak. Sigurado tayo. Rui, ako? Hindi ko na itutuloy. Yaning, Coach. Coach. Ang dakila football god na si Yening ay tumakas bago ang laban at nagretiro, kaya nawala sa Phoenix FC ang kopa ng ginintuang bola. Bumalik sa dilim ang football ng dakila. Duwag ka. Dahil sa'yo natalo ang dakila. Hindi ka karapat-dapat mag-football. Hindi ka karapat-dapat tawaging diwata ng dakila. Yaning, wala yun. May Alab Club pa tayo. Depensa, depensa. Bantayan sila. Apat sa isa, isang nakakadurog na tagumpay. Binabati natin ang Alab Club sa pagkapanalo ng lungsod ng Liwanag Youth Cup. Assistant coach, panalo tayo. Ang galing ninyo, ang galing ng mga bata. Sino ang mag-aakala na ang maliit na Alab Club ay may ganoong kampeon? Ako, isang retiradong gold medal coach ng pambansang koponan na talo sa kanya. Hindi naman nakakahiya. Susunod, sasabak tayo sa provincial tournament. Laban lang. Sasabihin ko ang magandang balitang ito kay Rui. Magpahinga muna kayo. Magpahinga na. Yaning, sinisibak ka. Tanggal ka na. Ano? Chen, Rui, kayo. Gaya ng nakikita mo. Chiangqian. Si Chiangqian lang ang tunay kong pag-ibig. At ikaw isang matandang wala ng ganda, isang manok na hindi nangingitlog panahon na para magbigay daan. Chen, Rui. 5 taon na ang nakalipas. Pinabuntis mo ako, pinahinto sa laro, at na-miscarry ako. Maaari kong ituring na aksidente ang lahat. Ngunit sa loob ng 5 taon ako ang nagdala sa koponang ito hanggang sa pumasok ito sa nangungunang 10 ng bansa. At ngayon, sibakin mo na ako. Tao ka ba? Mr. Chen, si Coach Ye ay nag-ensayo sa araw at nagpuyat sa gabi para mag-aral ng tactics. Pinaghirapan niya kaming dalhin sa top 10 ng bansa. Paano ninyo siya sisibakin? Yaning, huwag mong kalimutan, ako ang coach mo nung nasa city team ka. Kung hindi dahil sa akin, ikaw ba? Isang babaeng parang lalaki na puro lakas lang ang alam at magta-tactics ka pa? Ang club ay umabot sa ganitong estado dahil lang sa akin. At ang 1 bilyong puhunan na ito ay nakuha ko rin. Kung ako mismo ang nag-coach sa inyo, sana nanalo na kayo ng national championship. Desertor nung 5 taon na ang nakalipas at gusto mo pang manalo ng kopa ng gininto ang bola. Walang kwenta talaga. Akala mo natuto ka ng ilang tricks sa akin makakapasok ka na sa World Cup? Ipack mo na ang mga basura mo at umalis ka na. Huwag kang magpakaarte. Noon, gusto ko sanang mag-coach ng isang team at dalhin ito sa World Cup para bawiin ang pagkukulang noong 5 taon. Wag na lang.
Chenrui, tandaan mo ito. Kahit na lumuhod ka pa sa harap ko sa hinaharap, hindi na ako babalik. Coach, Simula ngayon ako na ang magiging head coach. Ito ay malaking karangalan para sa inyo. Sa inyo kung sino ang naaawa sa walang kwentang iyon ay sumama sa kanya at umalis na. Amo isang bowl ng wonton. Sige, enjoy. Salamat. Naku, open goal. Siguradong papasok ito. Talaga namang isa siya sa nangungunang 10 striker sa mundo. Hindi papasok ang bolang ito. Kung hindi ka marunong sa bola, huwag kang umingay. Open goal, kahit nakapikit, makakapasok. Tama. Hinining hindi makapasok ito? Nako, tama nga siya. Hindi stable ang balance at sobra pang isang hakbang at ginamit ang labas ng paa para itulak. Kaya naman hindi pumasok. Bola ko. Napasok din sa swerte? Galing. Wala bumalik ang bola. Nene, ang galing mong maglaro ng football. Sumali ka sa team namin para maglaro. Hindi na ako maglalaro ng football. Ay, ikaw ba yung dating assistant coach na pinaalis sa Alab Club? Kung gusto mo, sumali ka sa club namin bilang assistant coach. Maligayang pagdating sa balita sa tanghali. 3 araw ang nakalipas, matagumpay na nakuha ng Alab Club ang... May potensyal pa ang team namin. Salamat sa pagkilala ni Ginoong Liu. Ang Alab Club ay umabot sa ganito dahil sa aking pagsisikap, Chenrui. Ang duwag na umalis 5 taon na ang nakalipas. Gusto mo pa bang makuha ang kopa ng gininto ang bola? Walang kwenta ka pa rin. Ang club ay umabot sa ganito dahil sa akin lang. Wala nang bayad, diretsuhin na natin ang kontrata. Sundan, bantayan siya. Tapos na ang oras, tapos na ang laban. Walang kwenta kang palagi. Wala ka bang kamalayan? kung wala kang talento, huwag ka nang maglaro. Mag-asawa ka na lang ng maaga. Uy, Fanda Jun, matagal ka nang nag-coach ng team pero ang hina mo pa rin. Kaya isara na lang ang club. Ang aming Sparks Club ay umarkila ng isang mahusay na assistant coach, kaya hindi na namin kailangan si Coach Ju na mag-abala ka. Sandali, ito na ba ang inyong inimbitahan na assistant coach na talaga namang mahusay? Hindi ba ito'y tinanggal mula sa Alab Club na basurang assistant coach? Fan, huwag kang magpabaya, tinatanggap mo ang kung ano-anong basura. Basurang manlalaro. Basurang coach. Ikaw para kang basurahan, pare. Umalis! Umalis ka na. Ang assistant coach ng team namin, anong karapatan mong makialam? Tara, umalis na tayo, lumayas na tayo. Mga bata, simula ngayon siya na ang inyong assistant coach. Ito ang pamangkin ko, Lucas Lopez, at siya ang may-ari ng club natin. Kumusta? Kumusta po? Coach, tinanggal na siya ng ibang club. Bakit siya magiging assistant coach natin? Oo nga. Medyo mahina ang Sparks Club natin. Medyo mahirap. Hindi naman ibig sabihin na kahit sino ay pwedeng maging coach natin. Kung talagang magaling siya, bakit siya natanggal? Sa tingin ko, ang level niya baka nga mas mababa pa kaysa sa pinakamahina sa team natin. Talaga? Hindi mo naman sasalubungin yan, di ba? Nakakatawa naman ito ay nasa ranking ng pinakamahirap sa mundo na top 3 na shooting challenge.
Ang laki ng butas na to, tiyak na makakapasok ang bola. Ilipat ang sign pabalik ng 10 metro. Sige, tingnan natin kung makakapasok ka pa ba. Mahirap ba ang pagsipa ng bola? Imposible, swerte lang yon. Kung ako, kaya ko rin. Kung ilipat ang sign pabalik ng 50 metro. Ano? Ilang tao lang sa buong mundo ang makakagawa niyan, ate. Nagtagumpay ka. Tama ang pagkakakilala ko sa'yo. Tito, tumama tayo ng jackpot sa pagkakataong ito. Lahat isang beses lang pumasok, grabe nakakatakot. Sa pagitan ng henyo at sa amin. Talagang may pader. Oo. Pasensya na nag-judge ako ng mali sa tao. Simula ngayong araw, sasanayin ko kayo. Sige. Congrats sa Sparks Club, nanalo na naman sila sa laban. Lumitaw ang pinakamalaking dark horse ng season. Nanalo ang Sparks Club sa sunod-sunod na laban. Matagumpay silang nakapasok sa semifinals ng Timog Liga ng Football. Ang kupunan na laging nasa baba ay binasag ang lahat ng pagdududa. Tigil. Mali na naman. Hindi ba't dati ko kayo tinuturuan? Anong klaseng sipa yan? Chenrui, Ginoong Liu. Anong ginagawa mo? Pati ang Sparks Club na basura ay nakapasok sa Timog Liga ng Football, ang Alab Club ay nasa huli, halos hindi naka-avoid ng relegation. Kung hindi ka maniniwala, bawiin ko agad ang pondo ko. Ginoong Liu, kasi simula pa lang, masyado naming minamaliit ang kalaban pero naka-adjust ako ng mabilis. Hindi ba't nanalo pa rin tayo sa huli? Oo nga, Ginoong Liu. Ang tactics ni Rui ay laging panalo. Walang problema. Kitang-kita naman na tactics ni Coach Ye. Kasinungalingan ka, mga bagay na mula sa walang kwentang tao. Hindi ko gagamitin yun. Ginoong Liu, huwag kayong mag-alala sa susunod. Talagang hindi ko kayo bibiguin. Huwag nang mauulit, kung hindi, aalisin ko ang pondo. Oo. Ginoong Liu, ingat po kayo. Ang tactics ni Coach Ye ay napakatalino at espesyal. Ang kanyang tactics ay kitang-kita namin agad. Oo, kung gayon. Sa laban na ito, kailangan pa rin namin ang tactics ni Coach Ye para iligtas ang sitwasyon. Tumahimik kayo. Kung magsasalita pa kayo ng kalokohan, lumabas kayo sa team. Ito si Coach Ye. Siya ang nagdala sa Sparks Club hanggang sa semifinals. Imposible. Ang walang kwentang yun, paano siya magkakaroon ng ganitong kakayahan? Totoo, talagang si Yening. Yening? Si Yening iyon. Tiyak na sumiksik siya sa kama para makapasok, para lang umabante sa laban. Yening, hindi ko akalain na pagkatapos mo akong iwan, naging napakababa mo. Mr. Chen, nandito ka na naman naninirang puri kay Coach Ye. Mas mabuting isipin mo na lang kung paano natin lalaruin ang susunod na laban. Kung wala si Coach Ye, hindi tayo mananalo. Laban sa Kidlat Club, 3 beses na kampeon sa probinsya. Si Yening, ano siya? Ako ang kaluluwa ng koponan. Tama, sapagkat si Coach Ye ay nasa koponan ng lungsod, siya ay sinanay mo pa, Mr. Chen. Pero ngayon, kung hindi mo palihim na ginamit ang estratehiya ni Yening, matatalo tayo. Sige, magpapakabait ako at bibigyan ng pagkakataon si Yening. Hayaan siyang bumalik. Tapat siya sa akin sa loob ng maraming taon. Kung iwagayway ko lang ang aking daliri, tatalon siya pabalik para mag-coach. Coach, ang estratehiyang ginawa mo ay napaka-epektibo sa Liga ng Probinsya kaya natin. Siguradong walang problema. Pakiramdam ko, ang aking kakayahan ay bumilis na parang rocket. Anak, ang iyong kakayahang magturo ay kahanga-hanga. Ang pagkuha sa iyo bilang assistant coach sa Sparks Club ay ang pinakamagandang desisyon ko. Ay nako, napakasamang lugar ito. Tingnan mo.
Puro alikabok. Kaya pala nakakagawa lang kayo ng mga basurang manlalaro. Anong ginagawa mo rito? Yening, yung nakaraan, pinatawad na kita. Sumama ka na sa akin ngayon, lakad. Hindi mo karapat-dapat. Yening, personal kitang pinuntahan. Huwag kang magpakaarte. Kung magagalit ako, ikaw ang magdurusa. Sa basurang lugar na ito, wala kang sweldo. Sumama ka sa akin. Mabibigyan kita ng ilang daang piso. Sino bang nagsabing wala? Coach Ye, ito ang bonus para sa iyo mula sa Sparks Club. Hindi kami katulad ng iba, bulag at parang may tubig sa utak. Sige, magyabang kayo. Huwag ninyong kalimutan, talo kayo sa Meteor Club. Bukas ang laban ninyo. Kapag natalo kayo, uwi kayong lahat sa inyo. Mas mabuting intindihin mo ang sarili mo, Kidlat Club. 3 beses na kampeon sa probinsya, narinig ko. Kung matatalo pa kayo, babawiin ng football godfather ang pondo. Kidlat Club lang yon. Hindi na namin kailangan itaas ang paa, matatalo namin kayo. Lakad. Ano ba yan? Gumising kayo. Kagabi pinag-aralan ko ang Alab Club, mga video ng laban nila. May matalinong nagtuturo sa kabilang team. At saka ang kuya ko, dating pambansang coach, gold medalist, natalo rin sa kanila. Pero dati ang laro nila napakasama. Bakit tayo matatakot? Huwag magpabaya, baka nagpapanggap lang sila. Laro tayo ng maayos. Halika. 1, 2, 3. Sige. Handa na. Fan, Laufan, ikaw kasama itong mga manlalarong third rate nakapasok sa ligang panlalawigan. Ang backdoor mo, pinaghirapan mo ha? Sa galing kami nanalo. Galing? Sige. Ngayon kung matatalo ako sa'yo, ang buong team, lahat ng sapatos, lilinisin ko habang buhay. Bobo, Huwag kang umiyak pag natalo. Ang panlalawigang liga, talagang bumababa ang kalidad. Kahit sino pwedeng pumasok sa backdoor. Kung backdoor ba, malalaman mo mamaya. Simula na ang laban. Nakapasa ang Sparks sa gitna. Pumasok ang bola. Wala pang 3 minuto. Ang Sparks Club. Unang puntos na. Ano bang ginagawa mo? Hindi ikaw. Ito, ipasa sa akin. Si Jiang Sinue sa harap ng penalty area natanggap ang pass. Ang Sparks sa 3 puntos panalo sa laban. Congrats sa Sparks Club. Imposible. Eto, hindi ito pwedeng mangyari. Sige, natalo ka. Dapat sundin. Pangako. Yung sapatos na suot mo na mabaho ako, hindi ko yun lilinisin. Talagang wala ka na hiya. Ikaw? Halika, mga bata. Paano tayo natalo? Hindi pwedeng mangyari. Ang galing ko. Mas mababa pa kay Yena na yan. Kung si Coach Ye nandito pa sana. Dati, kahit anong kalaban na malakas, laging may paraan siya. Oo nga. Noong nandito si Coach Ye, hindi tayo natatalo ng ganito kalala. Manahimik ka.
kayong mga walang utang na loob. Huwag niyong kalimutan na ako ang nagdala sa inyo hanggang ngayon. Nang Sparks at Meteor, ang resulta ng laban ay lumabas na, 4-1. 3 goal. Ganyan lang ang galing nyo? Hindi alam kung ilang kama ng lalaki ang inakyat bago makapasok sa probinsyal na laban. Nanalo ang Sparks. Imposible. Si Yening kayang talunin ng Meteor? Bulag ka ba? Baliktad ang tingin mo. Rui, may balita ako na uminom ng doping ang Meteor kaya na-disqualify. Kaya pala. Akala ko na nga. Si Yening na walang kwenta. Paano mananalo itong bruha? Ang swerte naman. Natalo ako kay Fandajun ang tarantadong ito. Uminom kayo ng doping pero natalo pa rin. Ang galing ng Sparks ay mas malakas kaysa inakala natin na sobra. Ang Sparks Club ay napakalakas na ngayon. Si Yening. Chenrui, Amulyo. paano nangyari? Pinaglaro mo ang isang pilay nakapasok pa ng isang goal? Ikaw naman 7-0 natalo sa kidlat. Ang investment na ito gusto mo pa ba? Opo, Amulyo. Bigyan nyo kami ng isa pang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, ay pagkakamali talaga. Ang pagkakamali mo. Sinabi ko na noong nakaraan, walang susunod na pagkakataon. Ang investment na ito ay mas mabuti kong ibigay sa Sparks. Wag, Amulyo. Ang alab namin ay mas malakas kaysa sa Sparks. Umalis ka. Amulyo. Rui, ano na ang gagawin natin ngayon? Yening, Sparks Club. Siguradong paparusahan ko kayo. Mga manonood, ang pinapanood ninyo ngayon ay ang finals ng Timog Probinsya. Ngayon ay pumapasok ang Kidlat Club. Ang koponan ito na laging panalo walang talo. Sa ngayon, mukhang madali silang mananalo. Susunod na pumapasok ay ang Dark Horse na Sparks Club. Kahit maganda ang pagganap, ngunit sa harap ng three-peat na Kidlat Club, malamang matatalo sila. Master Liu. Maupo. Master Liu, pagkatapos ng laro malalaman ninyo na ang Alab Club pa rin ang pinakamahusay. Si Jiang Xinyu sa harap ng penalty area nakatanggap ng pass mula sa teammate. Goal! 5 minuto pa lang ang laro, ang Sparks Club pala ang nakakuha ng unang puntos. Baka ako ay minamaliit sila? Ano ang nangyayari? Mukhang lubos nilang nakita ang ating tactics. Bawat pass ay naharang agad. Magandang tira, panatilihin. Basta marinig mo ang tactics ng Sparks Club at ibigay sa Kidlat Club. Ang 50,000 ito ay sa iyo. Yening nalik na ang tactics. Talo kayo sigurado. Tapos na ang first half. Ang Sparks ay kulang ng 3 goals talaga. Ang Kidlat ang mas magaling. Master Liu, tingnan ninyo isa laban sa 4. Ang Sparks na basurang club ay hindi karapat-dapat sa inyong investment. Kami sa Alab ay nagkamali lang. Kung bibigyan ninyo kami ng isa pang pagkakataon, talagang kikita kayo ng malaki. May tao nag-leak ng ating tactics. Ano? May traitor sa team. Halos hindi natin naabot ang provincial level, talagang hindi natin ibibigay ang tropeyo. Dahil na-leak na ang tactics, kailangan nating agad mag-adjust. Gusto ko na gamitin ninyo ang inyong mga sandata. Ang bilis ni Jiang Xinyu.
Ang header ni Lena Wong. Ang free kick ni Liana Lee. Tandaan ang sandata ng bawat teammate. Magtulungan ipakita ang ating estilo. Tara mga babae. 3-2-1. Sparks. Pasok ang bola. Sparks Club, isa pang puntos, 2-4. Hindi ito ang taktika nila. Puntos ng Sparks. Sparks! Paano nangyari to? Ang bilis naman bumuo ng bagong taktika. Yening, anong nangyayari? Hindi mo ba sinabi na wala siyang kwenta? Ang Alab Club ba ay nagtagumpay dahil sa'yo? Ito. Tiyak na ninakaw ang aking teknik. Hindi naman si Coach Ye. Manahimik ka. Ikaw lang ba ang marunong magsalita, ha? Hindi ko inaasahan na bigla silang makabuo ng napakagandang taktika. Gumamit ng mga paraan. Dito. Mahina ka mag-practice? Kidlat, anong ginagawa ninyo? Bago lang sila nag-foul, hindi mo ba nakita? Hindi ko nakita. Hindi rin na-detect ng machine. Pero sila ay... Gusto naming pumuntos. Walang paraan. Anong ginagawa ng Kidlat Club? Nag-foul sila, hindi mo ba nakita? Kapitan, okay ka lang? Kapitan, anong nangyari? Timeout. Mukhang tapos na ang laban. Ang Sparks ay 4 na puntos ang kulelat at nawala ang kanilang pangunahing manlalaro. Sayang, nakaya hanggang ngayon may kakayahan din. Yening, okay ka lang? Coach? Okay lang ako, dalhin siya. Nasugatan ng kapitan. Wala na tayong kapalit na manlalaro. Ano na ang gagawin natin? 9 na minuto na lang ang natitira. Para manalo, kailangan nating pumuntos ng 5. Imposible yan. Mabilis ang galaw nila. Mukhang hindi ito ang una nilang pagkakataon na gawin ito. Sa pagkakataong ito, wala na rin akong magagawa. Kidlat, Sparks, basura. Sparks. Master Liu, tingnan nyo. Sabi ko na nga ba, ang Sparks basura talaga. Babe, paano kung ikaw na ang pumalit? Ako ang coach, paano ako makakapaglaro? Yung kontrata na pinirmahan mo ay kontrata ng manlalaro at saka nasa listahan ka ng mga kapalit. Kwalipikado kang maglaro. Niloloko niyo ako? Sabi ko hindi na ako magpo-football. Ate, ako si Panda Jun, halos buong buhay ko naglaro ng football. Ang tanging pangarap ko ay manalo ng pambansang kampyonato. Sa ngayon mukhang dapat na talaga tayong sumuko. Hindi ako maglalaro, buntis ako. Ikaw? Coach? Si Yening, ang diyosa ng dakila, tumakas bago ang laban kaya nawala sa Phoenix FC ang kopa ng ginintuang bola. Taksil ka. Hindi ka karapat dapat maglaro. Hindi ka karapat dapat tawaging Diyosa ng dakila. Yening. Ningning? Isang hakbang na lang ang layo natin sa kopa ng ginintuang bola. Halos buong buhay ko akong naging coach. Ngayon, kung magagawa kong magretiro ng payapa, nakadepende sa'yo. Ikaw, si Sante ka na. Si Changqian, ang tanging tunay kong mahal. Ang taksil mula 5 taon na ang nakalipas. Gusto pa ring manalo ng kopa ng ginintuang bola. Walang kwenta talaga. Kung walang kapalit na manlalaro, ipinapahayag ko na talo ang Sparks Club. Sparks, basura. Ref kami, sumusuko na. Sige.
isang beses lang. Sige. Mabuti. Halika. Magbihis ka na agad. Si Yening ay maglalaro. Hindi mo ba sinabi na hindi na siya makakapaglaro? Master Liu, simula nang malaglag ang kanyang dinadalang sanggol, kahit maglakad lang siya ay nahihirapan. Malamang sa laro, hindi siya tatagal ng 3 minuto. At saka, sa natitirang 9 na minuto, 5 puntos ang kailangan nilang habulin. Wala ring silbi kahit maglaro siya. Nag-init ang coach ng Sparks Club. Halika, tingnan mo, wala na bang tao ang Sparks Club? Pinapasok nila ang isang matandang babae para sumipa ng bola. Pumasok ang taong ito, malamang hindi man lang niya mahawakan ng bola. Basurang koponan, sumuko na kayo. Ang kampeon ay ang Kidlat Club. Ginong Liu, makinig kayo. Sparks Club. Pinapasok nila si Yening. Nakakatawa talaga. At saka, huling 9 na minuto. Gusto mong bawiin ang 5 bola? Na naginip ka. Saan galing ang matandang babae? Marunong ba siyang maglaro? Kayo sa Sparks, bakit lahat ng basura ipinasok ninyo sa field? Tama, 9 na minuto, 5 buong bola. Maliban kung bumalik ang dating Diyos ng bola. Kung hindi, walang makakabawi ng puntos. Kung sasabihin ko, kaya ko kayong talunin. Ituloy ang laro. Anong nangyayari? Ang lakas ng pagtalon. Hindi ba ito ay ipinasa sa sarili pagkatapos ng 3 segundo? Nabali ba ang mga binti ninyo? Hindi ba kayo marunong humarang? Harangan ninyo siya. Talagang nasa peligro ka. Bilis, harangan. Ginoong Liu, tingnan ninyo. Si Yening, walang kwenta. Sinipa niya ang bola pataas. Kung makakaskor ka, dilaan ko ang buong field. Hindi pa tayo natalo. Posible bang siya ang Diyos ng bola? Hindi ko na kaya. Bicycle kick na trap ang goalkeeper ng Kidlat Club. Yehey! Coach, ang galing mo talaga. Pwede mong sipain ang bola sa ganung anggulo. Parang Himalayan. Alam ko na pag sumampa ka na, may pag-asa tayo. Coach! Yening, parang naka-cheat code ka. Imposible to. Etong bola, lumipad na nga palabas, may paano nakapag-shoot. Kuya Rui, nakalimutan mo na ba? Noong nasa City Team tayo. Ikaw mismo ang nagturo ng bicycle kick. Sa totoo lang, yung goal kanina, dahil sa iyo yun. Oo nga. Kung alam ko lang na hindi na sana kita tinuruan. Huwag kayong magpanik. Bola lang yun na sinuwerte. May 8 minuto pa ang laban. Basta depensa lang tayo, kayang-kaya nating abutin ang dulo. Opo. Uy, Ale. Hindi ka ba nag-aakala na makakashoot ka ng 3 goal sa 8 minuto? Huwag mo na sayangin ang effort. Tama. Sinuwerte ka lang sa isang goal. 3 pa ang kailangan, kulang na kulang ang oras. Basta ipagtanggol natin ang goal, kahit gaano kakagaling.
Huwag mong asahan na makakashoot ka pa. 5 goal lang yan. Paano kung manalo ako? Humingi ka ng tawad sa mga manlalaro ko? Dahil sa mga insulto ninyo kanina. At mga dirty tricks. Humihingi ako ng tawad. Kung makakashoot ka, hindi lang kita dadamitan ng sapatos, luluhod ako at hihingi ng tawad. Pero kung hindi mo kaya, Sparks Club ay bubuwagin agad at hindi na muling maglalaro ng soccer. Isa pang puntos para sa Sparks, sila ba ay talagang mababaliktad ang laro? Puntos. Alam ko na, alam kong kaya niya ito. Naniniwala ako, Coach Ye, siguradong mapapahiya niya ang mga humahamak sa kanya. Pumuntos siya. Ang galing ni Coach Ye! Wala yon, wala siyang galing. Ako ang nagturo sa kanya. Si Rui ang dating coach niya, kahit may talento siya, dahil magaling si Rui magturo. Narinig mo ba? Hindi siya sinuwerte, may talento talaga siya. Kung magpapatuloy ito, matatalo tayo. Lahat mag-focus. Bawal na siyang makakuha ng bola? Naiintindihan ko. Pumuntos ulit 7-8. Simula nang pumasok ang assistant coach ng Sparks, parang walang makakapigil sa kanila. Sayang, 6 na minuto na lang. Hindi na siya dapat mag-dribble. Bantayan ninyo siya ng mahigpit. Kahit mag-foul, kailangan ninyo siyang pigilan. Bawal siyang lumapit kahit isang hakbang sa goal. Naiintindihan ba? Kapitan, naiintindihan ko. Kahit bigyan ako ng yellow card, hindi ko nahahayaan na siya ay makapuntos. Tama, hanggat maabot natin ang katapusan ng laro, kampiyon tayo. Makinig kayo. Bawal bumaliktad ang Sparks kung hindi. Ang Kidlat Club natin walang mukhang maglaro. Patuloy ang laban, 7-8 pa rin ang score, pero 4 na minuto na lang ang natitira. Kaya pa bang baliktarin ng Sparks ang laro? Anong ginagawa nyo? Linisan ninyo ang galaw. Yan ba ang itinuro ko sa inyo? Sobra na sila. Mas gusto pa nilang mag-foul para pigilan si Yatu. Kaya Coach Ye, huwag kang masaktan. Magaling, patumbahin siya. Pumusta ako ng 10 milyon na mananalo ang Kidlat Club. Yening, harapin mo ang katotohanan. Si Yening na walang hiya, siguradong hindi mananalo. Yehey! Kuya Rui, pagkatapos ng laro, yayaman tayo. Coach, okay ka lang ba? Ang lala ng sugat mo. Sobra na yan. Walang problema, maliit lang na sugat. Mga basura. Mag-ingat ka, coach. Referee, anong ginagawa mo? Tawagan mo. Patas naman? Yang Kidlat Club hindi karapat-dapat maglaro ng football. At nakapantay pa sa loob lang ng 8 minuto, 4 na buong bola, hindi ka paniwala. Wow, magandang bola. Nakapantay na. Magaling yan. Ano ba? Nakapantay na nga, hindi kayo Kidlat Club, mga walang silbi ba? Harangin nyo siya. Yan ang 1 milyon ko. 1 milyon! Coach Ye, manalo ka sana. Gawin mong dumugo ang lalaking yon. Sira. Harangin niyo siya. Oo.
Kidlat Club, huwag mag-aksaya ng oras, magsimula na kayo. Magandang harang-harangin nyo siya. Hindi ako naniniwala. Sa huling 20 segundo, makapuntos ka pa kaya. Mahal, pagkatapos kong makuha ang pera tayo magbabakasyon sa Bali para sa honeymoon. Sige. Kaya ni Coach Ye yan. 20 segundo na lang ang natitira sa laro. Ano ang gagawin natin? Talaga bang matatalo tayo? Natigilan ang laban sa field. Sinubukan ng goalkeeper ng Kidlat na mag-aksaya ng oras. Posible bang ang Sparks talagang hihinto na rito? Huling 12 segundo, huling bola. Ang galing ng pag-ikot at pagdaan. Wala kang kwenta. Gusto mo pa ng overhead kick. Sinasabi ko sa'yo, hindi laging nagtatagumpay. Hindi, ito ay sipa ng kurba. Wala yan. Sipa na kurba. Yan ang specialty ng world's best player. Si Yening na walang kwenta. Imposible niyang magawa. Sa bandang huli, Sparks talunan na. Sipa na kurba. Oh, ito ay sipa na kurba. Nang beses ko itong nakita sa field. Matagal ko nang hindi ginagamit itong move. Imposible. Ito. Hindi niya naabot ang bola. Pumasok ang bola. Panalo. Nanalo ang Sparks Club 5 goal sa 9 na minuto. Gumawa ng kasaysayan ang Sparks Club. Hindi. Ang assistant coach na iyon ay himala. Hindi siya nag-iisa. Hindi siya nag-iisa. Sulit ang tiket ngayon. 5 goal sa 9 na minuto. Isang himala talaga. Sinong nagsabing hindi marunong mag-football ang mga nanay? Tumayo ka dito, sasampalin ko siya sa muka. 5 perpekto. Ito ang 5 perpekto. Uy, Liuye, Liuye. Mga bata, nanalo tayo. Liana Lee, ang free kick mo. Lena Wong, ang header mo. Ang bawat atake ninyo pinagmamasdan ng coach. Kayo ang pinakamahusay. Ako? Nanalo kami ng championship ng probinsya? Ang galing! Mga bata, huwag muna kayong masyadong excited. Magdiwang muna tayo mamaya. Ngayon, kailangan nating ayusin. Ang mga manlalaro na hindi karapat-dapat mag-football. Talo kayo. Oras na para tuparin ang pangako. Anong taya? Hindi ko na maalala. Sige. Kahit ayaw ninyong humingi ng tawad, ang iyong karera ay nasira na rin. Bakit hindi mo iwanan ang iyong sarili ng isang reputasyon na marunong kang umamin ng pagkakamali? Humingi ng tawad. Luluhod ako. Hindi na kailangan. Humingi kayo ng tawad sa mga manlalaro ko. Para sa mga insulto ninyo kanina. At sa mga maruruming galaw. Pasensya na. Umalis kayo dito. Ang ginawa ninyo ngayon nakikita ng buong bansa. Huwag na kayong umasa na makakapaglaro pa. Coach Ye, kasalanan ko. Hindi ko sila nadisiplina. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Tropeo, nanalo tayo. Sa wakas, kumpleto na ang buhay ko. Coach Ye. Coach Ye, ako si Liu Zijun. Dati, nagkamali ako ng tingin. Ngayon, nagdesisyon akong mamuhunan sa Sparks Club.
Susuportahan ko kayo ng buo para makapasok sa pambansang liga. Salamat sa inyong tiwala. Mr. Liu, maraming salamat po kung mayroon kayong investment ang kinabukasan ng mga batang ito. Tiyak na magiging mas mabuti. Ang babaeng si Yening, napakasama. Ang galing talaga, kailangan siya'y akitin para bumalik bilang coach. Ang mga tao, matigas ang bibig pero malambot ang puso. Mamaya, hihingi ako ng tawad sa kanya. Magsasabi ako ng malalambing na salita. Bibili rin ako ng regalo para sa kanya. Tiyak na susunod siya at babalik sa akin sa Alab Club. Mahal na mahal niya ako, hindi siya mabubuhay kung wala ako. Ningning, congrats, champion ka. Yeah. Ningning. Dati mali ako, nabulag ako ng pera. Dahil sa babaeng yon na si Li Changqian, nalin lang ako. Ikaw naman, mabait ka. Huwag mo na lang pansinin. Bumalik ka sa Alab Club, okay lang ba? Alis! Ningning, alam ko, panalo ka lang sa laban, galit ka pa ngayon. Nagtatampo ka sa akin, hindi ba? Hahaha, naintindihan ko yan. Kung gusto mo ng kahit ano, bibilhin ko para sa'yo, okay lang ba? Huwag ka nang magalit. Sabi ko, alis! Chenrui, hiwalay na tayo. Huwag mo akong tawaging Ningning. Ningning, tumigil ka na, ikaw. Kahit ang Sparks Club, may investor si Lord Liu. Ano naman, hindi tatalo sa pundasyon ng Alab. Kaya bumalik ka sa Alab Club. Si Li Changqian, sisiguraduhin kong tanggal siya. Sa Alab Club, lahat ng bagay. Susundin kita, okay lang ba? Ha ha ha. Chenrui, akala mo ba lahat ng tao katulad mo? Pera lang ang iniisip? Dati para sa investment, nawala ang anak ko dahil sa'yo. Ngayon gusto mo akong bumalik, gawin mong kasangkapan. Imposible yan. Yening, huwag kang mag-astang mayabang. Kung wala ako, saan ka pupunta ngayon? Kahit pa paano ang laban ngayon. Nanalo ako dahil sa sarili kong kakayahan. At ang iba, wala ngang karapatang sumali. Mga bata, tara, kukuha tayo ng premyo, tara. Mga babae, tara. Ano, kayo... Sparks? Ang tropeo na ito ngayon ay para sa bawat isa sa aming kupunan. Bawat isa. Kami ay nanalo ng kampeonato. Ay hindi maaaring wala ang sakripisyo ni Ning. Mula pa sa simula, ginabayan niya ang lahat upang ayusin ang mga taktika. Hanggang sa loob ng laban na umiskor sa ilalim ng presyon. Yening, siya ang pinakasipag sa lahat. Si Yening ay hindi basura tulad ng sinasabi ng iba. Ang kontrata ng manlalaro na pinirmahan ko dati ay may kaunting daya ako. Mula ngayon, opisyal kong inaanunsyo na si Yening ang magiging punong coach ng Sparks Club. Gagabayan sila upang makuha ang kopa ng ginintuang bola. Ginintuang bola? Kami ang kampeon. Mga kaibigan ko, lalaban tayo hanggang dulo. Kami ang kampeon. Ang sandaling ito ay hindi para sa mga talunan dahil kami ang kampeon. Kampeon ng daigdig.
Ginoong Lin, tingnan mo ang kalagayan ni Yening, ang galing talaga. Yening. Ang football ng dakila natin sa wakas ay may pag-asa na. Ang galing. Noong araw, tumakas siya sa laban naging dahilan para mawala ng dakila ang kopa ng ginintuang bola. Ngayon lang naman nanalo ng kampyonato sa probinsya. Ano ang dapat ipagmalaki? Pupunta ako sa venue para manood. Para makita kung gaano ka-successful ngayon. Kampeon ng mundo. Kami ang kampiyon. Mga kaibigan ko. Napakasaya, nakakatuwa. Chenrui, anong ginagawa mo rito? Chenrui, ano ang gusto mo? Isang babaeng walang hiya, bakit siya ang nanalo ng kampyonato? Oo nga. Ikaw na walang kwenta, paano ka naging kampiyon? Kung hindi dahil sa akin, wala ka. Yening. Ngayon, mas mabuting maging mabait ka. Sumama ka sa akin pabalik sa Alab Club. Mukhang hindi ka pa sumusuko. Gusto mong bumalik si Yening, managinip ka. Sino ka para magsalita? Sinasabi ko sa inyo. Lahat ng teknik ni Yening ay kanyang ninakaw mula sa akin. Ako ang tunay na kampeon na coach, ako nga. Ako ang tunay na champion coach, ako nga. Paano mo masasabi yan kay Coach Fan? Chenrui, ang mga sinasabi mo ngayon ay sapat na para maging libelo. Ang kakayahan ni Coach Ye ay halata sa lahat kung sino ang nangopya kanino. Ay malinaw naman, di ba? Kalokohan, si Kuya Rui ay kailangan pang matuto ng taktika ng walang hiyang tao na ito? Alam mo ba na si Kuya Rui natin ay dating miyembro ng pambansang koponan ng football ng mga lalaki? Profesional naman lalaro. Oo nga. Kung hindi kita tinuruan ng football skills noon, makakapanalo ka ba sa laban ngayon? Sa totoo lang, ang tropeyong ito dapat may bahagi ako. Chenrui, ulitin ko ang sinabi ko. Lahat ay nangangailangan ng ebidensya. Ang taktika ng Sparks Club ay ginawa ni Coach Ye. Wala itong kinalaman sa iyo. Hindi kita pinansin dati, ngayon umalis ka na para may respeto tayo sa isa't isa. Respeto? Si Yening nung kasal kami, nung naghiwalay kami, bakit hindi niya naisip bigyan ako ng respeto? Sasabihin ko sa inyo, ngayon o sasama si Yening sa akin o kaya hindi kayo makakaasa na makuha ang premyo ng maayos. Tama, Yening, naging miyembro ka naman ng Alab Club ng 5 taon. Hindi ba't mas maganda pa ang Alab Club kaysa Sparks Club? Ikaw, sumama ka na lang kay Rui pauwi ng payapa at ibalik ang Alab Club sa tuktok. At least naging mag-asawa kayo, walang nagtaksil sa isa't isa. Mag-asawa? Siya karapat-dapat? At huwag kang magpanggap na mabait dito. Noong nakialam ka sa aming kasal, naisip mo ba na si Chenrui ay magtataksil sa akin? Tingnan nyo ito. Itong babae, kasal kami sa loob ng 5 taon, ninakaw ang aking teknik. Ngayon, sa pamamagitan ng daya, nakakuha siya ng kampeon sa probinsya at akala niya siya na ang pinakamagaling. Saan galing ang baliw na to? Ano ba to? Yening, huwag mong isipin na nanalo ka ng kampeon. Ay umangat ka na sa buhay. Sa paningin ko, ikaw pa rin iyong walang kwenta na umaasa lang sa lalaki. Ikaw! Naku! Tama si Rui. Yening, huwag ka nang magpilit. Kung wala kang lalaki, wala kang kwenta. Chenrui, huling beses ko na sasabihin sa'yo, hindi ako sasama sa'yo. Kung gusto mo pa ng kaunting dignidad, umalis ka na ng kusa. Kung hindi lang tatawag ng security para ikaw ay alisin, kundi magsasampa rin ako ng kaso laban sa'yo. Legal na pananagutan? Nako, natatakot ako. Sinasabi ko sa'yo, ngayon, kung hindi ka sasama sa akin, hindi kayo makakatanggap ng award. Lalaking walang kwenta, huwag mong guluhin ang coach naming si Ye. Papakitaan kita ng kulay. Hoy, wag kang manggulo! Ingat, isusumbong kita sa pananakit. Chenrui, alagaan mo ang babae mo. Bakit hindi mo sila pigilan? Tingnan nyo ito ang pag-uugali ng Sparks Club. Gusto ko lang makipag-usap ng maayos, pero siya ang unang nanakit. Walang hiya. Sobra na kayo, makikipaglaban ako sa iyong walang kwenta. Tigi. Ano ba yung itsura nyo? Sino ka ba? Huwag kang makialam.
Linway, hindi ko inaasahan na ang sikat na dakila ball god na si Yening ay hindi man lang kayang ayusin ang sarili niyang problema sa pamilya. Ito ang lalaking dahilan kung bakit ka nag-retire at nagkaanak. Ball god, ball god. Yening, ikaw pala ang Diyos ng football na nagretiro 5 taon na ang nakalipas. Kaya pala ang galing ng teknik mo at ang husay ng tactics mo. Ang coach pala ang dating Diyos ng football. Siya ang idolo ko na sinasamba ko ng 10 taon. Kasalanan lahat ni Chen Rui. Siya ang naging pabigat sa coach. Anong Diyos ng football? Bulag ka ba? Siya ang salarin ng dakila. Noong panahong nasa ilalim ko siya, bakit hindi mo naisipang manalo ng kopa ng ginintuang bola? Wala ka na talagang hiya. Ay! Magaling! Kaya mong sabihin ang mga ganyang salita? Tigil! Ako ang coach ng pambansang koponan ng kababaihan sa football at vice-presidente ng asosasyon ng football. Si Linway, inuutusan kita umalis ka ngayon agad-agad. Kailangan ko pa bang ulitin? Ni ang presidente ay hindi ako inuutusan. Ikaw na busy lang. Ano ang karapatan mong utusan ako? Gusto lang naming bumalik si Yening. Wala naman kaming ginagawang masama. Sige. Uulitin ko na lang. Pakiusap, isama mo ang mga tao mo. At umalis agad. Kung hindi, isasakdal kita ng paggambala sa kaayusan ng laro at paninirang puri sa pambansang koponan sa isang veteranong manlalaro at ire-report kita sa asosasyon ng football. Animalo sa pag-ari mo. Baka permanente nang masuspend. Hindi ang club ko hindi pwedeng masuspend. Yening. Buti ka pa hindi kita pa kakawalan. Hihintayin kitang bumalik at magmakaawa sa akin. Paalam, Vice Presidente. Ay, ang coach ng pambansang koponan, sana makapasok din ako sa pambansang koponan. Hindi mo na gusto si Coach Ye? Si Coach Ye natin ay Diyos ng football. Hindi naman gusto ko kaming manalo ng kopa ng ginintuang bola, kaya kailangan kong kumapit kay Coach Ye. Ningning, malapit na ang finals, mananalo tayo ng kopa ng ginintuang bola. May tiwala ka ba? Oo. Sige, hayaan na natin ang nakaraan. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo iiwan. Mananatili akong coach ninyo. Tama ang coach. Nakuha namin ang kampyonato sa sarili naming sikap. Tama, wag nating patulan ang mga mapanira. Linway, salamat. Alam ko ang tungkol sa pangyayari noon. Marami akong pagkukulang sa inyo. Pasensya na sa'yo. At pasensya na sa koponan. Mukhang si Coach Ye ay tila kilala ang coach ng pambansang koponan. Nakalimutan mo? Si Coach Ye ay dating Diyosa ng football. Baka magkasama sila sa isang team dati. Itabi muna natin ang ibang usapan. Hindi ito ang oras para magbalik tanaw. Huwag makaabala sa pagkuha ng litrato. Sige, salamat. Tara, magpa-picture tayo. Anong kailangan mo sa akin? Yening, ang Diyosa ng bola. Ngayon, wala ka ng dating kinang. Para sa isang lalaki, sinira mo ang lahat ng aming pagsisikap at pangarap. Alam mo ba nung umalis ka sa pambansang koponan, ang laki ng epektong naidulot mo? Alam ko. Ano ang alam mo? Alam mo ba kung gaano karaming dugo, pawis at luha ang ibinuhos namin para sa kopa ng ginintuang bola? Ilang araw at gabi ng dagdag na pagsasanay. Ilang beses na pagtitiis sa sakit at pinsala. Hindi lang iyon ang aming personal na karangalan, kundi ang tanging pag-asa ng dakila football na maabot ang tuktok ng mundo. Umalis ka na lang ng basta-basta.
Ibinigay mo ang lahat ng pressure sa amin sa buong dakila. At pagkatapos? Dahil sa iyong pagtakas sa labanan, dahil nabuntis ka, ang dakila football ay muling bumagsak sa ilalim. Nawala ang kopa ng gininto ang bola. Buong bansa ang sumigaw sa amin ng mga mura. Sabi mo, alam mo, paano namin nakayanan ang lahat ng taong ito? Alam mo ba? Ngayon, kasama ang isang maliit na club, nakuha mo ang kampyonato ng panlalawigang liga. Sa tingin mo, sapat na iyon para mabura ang iyong kasalanan, Yening? Tigilan mo na ang pagiging tanga. Ang maliit na laban at ang pambansang liga, iyan ay dalawang magkaibang bagay. Ang swerteng meron ka, maaga o huli maubos din. Kapag nakamit mo ang maliit na tagumpay, akala mo makakabawi ka na sa iyong pagkakamali. Nangangarap ka lang naman. Ngayon, gusto ko lang sabihin sa'yo, pagkalipas ng 10 araw, maglalaro ang dalawa nating kupunan. Kung talagang gusto mong magbawi, ipakita mo sa akin ang iyong kakayahan. Coach, parang malaki ang improvement ko sa training lately. Sa laban kay Presidente Lin, siguradong walang problema. Oo nga, Coach. Sa pagsunod sa inyo, pakiramdam ko bawat isa sa amin ay nagbago ng husto. Magaling kayong lahat, pero ang Shockwave FC hindi dapat maliitin, hindi tayo pwedeng mag-relax. Patuloy lang sa pagsasanay. Tara. Bakit nandito si Weiwei? Tigil, yung number 2 kulang sa lakas ang pasa, masyadong mabagal ang bola, madaling ma-intercept ng kalaban, at yung number 5, pwedeng maging mas flexible sa positioning. Sa depensa, hindi stable ang center of gravity. Yan ay basic na pagkakamali. Ganun pa rin siya. Matapang lang sa salita. Unang beses na mag-guide ng national team coach, medyo kinakabahan. Magsaya ka na, siguradong dahil sa ating coach kaya siya pumunta, tuloy lang sa training. Talaga? Pakiramdam ko, sa pagitan ng coach natin at Coach Lin, medyo kakaiba ang relasyon. Coach? Coach Lin, hindi ba siya kontento sa atin? Tama siya. Sundin ninyo siya. Ipagpatuloy ang pagsasanay kasama ang lahat. Coach, butas ang bolang ito. Flat na flat. Hindi na masipa. Arang sando ko. Butas-butas na. Pat itong bola parang sadyang pinakialaman. At maraming kagamitan ang sira. Butas ang sandbag at basag na rin ang mga cone. Malinaw na. Hindi ito natural na pagkasira. Bakit nangyari ito? Sino ba talaga ang gumawa nito? Hindi naman siguro ang Shockwave FC ang sumira sa training natin? Ngayon wala na tayong kagamitan. Malapit na magsimula ang laban. Ano ang gagawin natin? Hindi naman tayo pwedeng walang gawin. Huwag kayong magpanik. Ang Shockwave FC talagang hindi gagawa ng ganyan. Huwag dahil sa maliit na bagay na ito. Maapektuhan ang inyong mood sa training. Jiang Xinue, samahan mo sila gumawa ng mga ehersisyong hindi nangangailangan ng kagamitan tulad ng aerobic at warm-up. Opo, Coach. Yening, buti ka pa, hindi kita pakakawalan. Tiyak na si Chen Rui ang may gawa nito. Mas mabuting unahin nating ayusin ang problema. Chen Rui, hintayin mo ako. Uy, kumusta? Ako si Coach Yening mula sa Sparks Club. Ang mga kagamitan namin ay may problema. Gusto ko sanang humiram sa inyo. Meron ba kayong sobra? Mga bola o training vests o kahit anong kagamitan? Ikaw ba si Yening ang Football King? Matagal na kitang gusto. Oo, kaya pwede bang manghiram ng kagamitan? Pasensya na, Coach Ye. Ang kagamitan ng club namin ay ginagamit araw-araw at marami ring pangangailangan. Wala kaming sobra na pwedeng ipahiram sa ngayon. Subukan niyo po sa ibang lugar. Sige, salamat. Ito na ang ikalimang club na tumanggi. Yening, bakit hindi mo sila dinadala sa tamang training? Ito,
Nanghihiram ako ng training equipment. Ang mga kagamitang ito ay sadyang sinira ng ibang tao. Sadyang sinisira? Lawwang, bigyan mo ako ng bagong set ng training equipment. Mga football vest at ang mga marker disc, lahat ay pinakamaganda. Ihatid sa Sparks Club. I-express mo, sa akin na ang bayad. Bilisan mo. Maliit na bagay lang. Baba tayo kumain ng noodles. Hintay kita. Bilisan mo, kailangan ko pa ba kitang yayain? Darating na. Coach, ang bilis mo naman, tatingnan mo. Oo, mas maganda pa ito kaysa dati. May bago na naman akong vest na masusuot. Tingnan natin kung sino pa ang mga has na manira. Wei, natanggap ko na ang kagamitan. Kung hindi dahil sa tulong mo ngayon, talagang hindi na ako magdadrama, salamat. Mga bata, dumating na ang mga bagong kagamitan. Tuloy na tayo sa pagsasanay. Chenroy, ang mga kalokohan mo kamakailan. Alam ko na lahat. Paninirang puri yan. Ang sinasabi mo, wala akong ginawa niyan. Paninirang puri. Naisagawa na ng asosasyon ng football ang investigasyon. Kasama na ang pakikipagsabuatan mo sa ibang club sa mga hindi tamang paraan para guluhin ang normal na pagsasanay ng Sparks Club. Meron kaming ebidensya at saksi. Ano pa ang iyong idadahilan? President Lim. Biro lang yon. Nagbibiro lang ako kay Yening. Alam mo naman, dati kasi mag-asawa kami, hindi ko intensyong makipag-away. Biro. Ang iyong pag-uugali ay seryosong nakagambala sa kaayusan ng industriya lumabag sa mga hangganan ng industriya. Kung gaano kalala ang ginawa mo, alam mo sa sarili mo. Sinasabi ko sa iyo, Chenroy, hiwalay na kayo ni Yening noon pa at tinatawag mo pa rin ang sarili mong asawa. Ikaw ay hindi karapat-dapat. President Lin, huwag kang magalit, maupo ka. Mali ako, ipinapangako ko, hindi na ako uulit. Maging maluwag ka naman, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pagkakataon? Ang pagkakataong ibinigay sa'yo na ubos mo na noon pa. Sinasabi ko sa'yo, Chenry, kung maglalakas loob ka pang gumawa ng kahit ano laban sa Sparks Club, isusumbong ko ito sa asosasyon ng football. Tiyak na kakansilahin nila ang lahat ng club na nasa ilalim mo lahat ng kwalifikasyon sa paligsahan. Ikaw, Chenry, ay hindi na makakatayo sa mundo ng football. Tandaan mo yon. Nakakamang mang-istorbo sa kanya ay katumbas ng mang-istorbo sa akin. President Lin. Yening, kahit suportahan ka ni Lin Wei, anong magagawa niyan? Sa lalong madaling panahon. Matatalo ka ng iyong pinakapinagkakatiwalaang kasamahan sa kanyang sariling mga kamay. Sa ilang araw, ay ang laban-laban sa Shockwave FC. Hindi ako naniniwala na mananalo ka. Lahat mag-assemble. Linya sa kaliwa. Harap. Relax. Atensyon. Paghiwalay ng mga paa. Coach, handa na kami. Bumalik sa pila. Mga bata, nakatulog ba kayo ng mabuti kagabi? Oo. Bukas, makakaharap na natin ang Shockwave FC. Kaya ang training ngayon ay siguradong hihingalin ang inyong puso at baga hanggang sa mapagod kayo. Ilabas ang inyong kakayahan. Ipakita ninyo sa akin, okay? Si. Ngayon, ang unang training ay Kayo? Gusto niyong talunin ang koponan ko? Sinyue, mauna kang mag-warm up sa lahat. Lahat sumunod kayo sa akin. Usap tayo sandali. Bakit parang gusto ko pa makinig sa mga reklamo mo? Nung mga nakaraan, tumakas ka iniwan mo ang Phoenix FC.
Simula noon, may tanong ako sa'yo. May sandali ba na nagsisi ka? Sa oras na yon, dadalhin mo ang tropeyo at tatayo sa field Yining, Diyosa ng football, Yining, Diyosa ng football, Yining, Diyosa ng football. Noon tayo. Naalala mo pa ba? Umalis ka na lang ganyan. Iniwan mo kami. Alam mo ba nung panahong iyon, habang pinapanood ko ang iyong likuran, ako sobrang desperado ko. Nagalit ako. Hindi naman galit. Nagdamdam ako. Sobrang nagdamdam ako sa'yo. Alam mo ang nangyari. Talo kami ng sobra. Lahat itinuro kami at sinisi. Sinabing ang national team kung wala ka, Yining, kami ay mga walang kwenta. Ngunit sa totoo lang, talagang nagpapasalamat ako sa'yo. Kung hindi dahil sa nangyari noon. Hindi ko malalaman na may kakayahan ako na kayanin kasama ang lahat ng ganito katagal. Wei. Pasensya na, ako. Alam ko na. Tumahimik ka na. Sino bang may gusto ng paumanhin mo? Naiintindihan mo ba? May mga bagay na hindi basta paumanhin ang makakalutas. Kailangan mo ng kakayahan. Gamit ang kakayahan, patunayan mo, Yining, na karapat-dapat kang bumalik sa field. Hindi para patunayan sa iba. Patunayan sa sarili mo. Ang dati mong sarili. Hindi na rin ako ang dati. Mag-ingat ka sa laban na ito. Ipapakita ko ang aking kakayahan. Siguradong mananalo ako sa'yo. Sige. Kita tayo sa field. Ito ang training ground ng Sparks Club. Ang gulo-gulo naman. Oo nga. Sa ganitong lugar maglaro, parang pinababa mo ang sarili mo. Itong tao parang si Chen Rui, pareho ng ugali. Igalang ang laro. Itayo niyo yan. Ano ba yan? Kung gusto nating maglaban, ano ang lalabanan natin ngayon? Unang laban ay juggling. Juggling? Ang Shockwave FC, siguradong mananalo tayo? Oo nga, kung sino man sa amin makakapag-juggle ng daan-daan. Itong bola mukhang may lihim na diskarte. Ang laban na ito ay hindi ganoon kadali. Ang bilang ng juggling, 10 beses ang kailangan para pumasa. Coach, kaya namin yan. Ito ay special na bola ng football. Gawin niyo ang inyong makakaya. Kahit friendly game ito, sana kung manalo ang mga babaeng ito. Ang lakas ng Shockwave FC ay hindi biro. Yining, makikita ko mismo na matalo ka ng Shockwave. Walang kwenta kang tao. Paano ka nakaabot sa posisyong to? Coach, ako na ang mauna. Ang bigat ng bola na ito. Mga 20 kilo yata ito. 25 kilo? 25 kilo? Ano? Special football ba ito? Anong takot? 25 kilo lang naman. Bigat ng isang timba ng tubig. Ang team natin lagi namang nagtatraining ng may bigat. Oo nga. Baka may mga tao na hindi man lang kayang buhatin. Tama nga ang captain. 25 kilo, hindi lang juggling, kung matagal hawakan, sumasakit na ang braso, ang hirap na agad ng unang laban. Kapag nagja-juggling tayo ng normal na bola, kailangan ng focus. Ang bolang 25 kilo, paano naman yan magja-juggle? Ang bigat, sige, subukan ko.
Ang bigat masyado. Hindi ko talaga makontrol. Lara Chang, failed. Kayo naman, sino mauuna? Ako muna. Huwag kang ma-pressure, mag-relax ka. Gawin mo lang ang iyong makakaya. Ang bigat talaga. Kaya ko bang i-juggle ito? Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. 5. Anim. Pito. 8. Siyam. 10 pasa. Jiang Xinyu, pasado. Buti hindi nahulog. Ganyan lang? 10 bola lang naman ang na-juggle. Anong dapat ipagmalaki? Subukan ko. Bakit ang gaan ng juggling niya? Nagsanay ba siya ng weighted juggling? Mas maganda talaga ang stamina nila kaysa sa atin. Tiyak na marami rin silang ginawang stamina training. Yening, talunan ka na. Natalo ka pa dito. Ano pang mukha mo? Sumali sa pambansang liga? Ang galing ng kapitan, 13. Nakita mo? Ito ang tinatawag na galing. Yung ginawa nyo kanina? Pasa lang yon. Tahimik, ituloy ang laban. Ruby Wong 11, pasa. Lunali 10, pasa. Jade Sun 6, bagsak. Kaya mo yan. Isa, dalawa. Tatlo. Apat. 5. Ako naman ang susunod. Isa. Dalawa. Tatlo. 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10. 10. 11. 12. 12. Shockwave FC 5 pasa. Sparks Club 3 pasa. Ipinapahayag ko, ang laban na ito, panalo ang Shockwave FC. Pasensya na po, coach. Ako ang hindi nakapag-akay ng maayos sa kanila. Kaya tayo natalo sa unang laban. Wala kaming silbi. Wala man lang pumasa sa juggling. Taas ang ulo. Bakit kayo humihingi ng pasensya? Ang pagkatalo sa unang round ay hindi nangangahulugang anuman. May pagkakataon pa tayo sa susunod. At saka, totoo naman na mas magaling sila sa kondisyon. Iyan ang totoo. Laban lang. Sapat na ang effort ng mga batang ito, pero maganda lang talaga ang pundasyon ng Shockwave FC. Tito, huwag kang mag-alala. Magtiwala ka sa kanila. Natalo na nga, matigas pa ang ulo. Tingnan natin kung paano sila matatalo sa pangalawang laban. Pangalawang round header.
Parehong patakaran tulad ng kanina. 10 ang minimum para pumasa. Simulan. Hindi naman espesyal na bola ulit, di ba? Hindi kaya ng leeg ko. Hayaan ninyong ipakita ko sa mga walang kwenta ng Sparks Club ang galing ko para malaman nila kung ano ang tunay na husay sa header. Pumasa. Ikaw na, rookie. Pasa. Ito na naman ang 25 kilong bola. Ang bigat nito, mag-ingat ka, huwag masaktan ang leeg mo. Ito. 8. 9. 10. 10. 11. 11. 12. Jiang Xinyu 12 pasa. Si Jiang Xinyu lang ang pumasa sa tingin ko. Ang Sparks Club ninyo, malamang siya lang ang makakayanan. Bakit hindi na lang sabay-sabay nating tapusin ang laban para makita ninyo kung gaano kayo kahina? Pasa. Pasa. Ako na. Tatlo. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. Siyam. 10. 10. 10. Pasa. Sampu pasa. Ako na lang. Anim. 7. 8. 8. Bagsak. Okay lang. Walang problema. Bagsak. Okay lang. Tapos na ang laban ng Shockwave FC, 3 ang pumasa. Tapos na ang laban ng Shockwave FC. Bilang ng mga pumasa? 3. Tatlo lang, ano naman? Hindi pa tapos ang laban, may pagkakataon pa tayo. Huwag kayong panghinaan ng loob dahil sa maliit na agwat na ito. Tuloy lang tayo sa pagpupursige. Laban, kahit gaano pa kayo magsikap, hindi kayo makakahabol sa amin. Huwag kayong magyabang agad. Hindi pa tiyak ang mananalo. Pito.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 18. 20, 20. Kwalipikado. Tapos na ang round na ito. Shockwave FC, 3 ang pumasa. Sparks Club, 3 ang pumasa. Tabla sila, bawat isa ay may 3 puntos. Maghanda para sa ikatlong round. Ang ikatlong laban na ito, mukhang sinusukat nito ang lakas ng sipa. Oo, kung mas maraming foam board ang masira, ibig sabihin mas malakas ang sipa. Ang kinakailangan sa kakayahan ng manlalaro sa pagsipa ay talagang mataas. Ano naman kung nanalo tayo sa ikalawang laban? Sa ikatlong laban, lakas ang pag-uusapan, tiyak na mananalo ang Shockwave FC. Yaning, aminin mo na. Kung ikaw man o ang iyong basurang koponan, talong-talo na kayo. Ang ikatlong laban sipa na tumatagos sa foam. Ang manlalaro ay nakatayo sa loob ng itinalagang linya at sisipa. Bawat foam board na masira ay 1 puntos sa huli, susumahin ang total na puntos ng koponan, ang koponang may mas mataas na puntos ang mananalo. Madali lang ito lakasan. Ang aming koponan, Shockwave FC, ay hindi kailanman natakot kanino man ako na mauuna. Walong puntos. Nakita mo ba? 8 puntos, kaya nyo bang tapatan iyan? Siyam na puntos. Walong puntos. Pitong puntos. O Sa ngayon, ang Shockwave FC ay may kabuang 66 na puntos. Kayo naman. Tandaan, Kapag maglalaro tayo ng soccer, huwag gumamit ng brute force. Gamitin ang loob ng paa. Para tamaan ang gitna at ibabang bahagi ng bola. Pagkatapos, gamitin ang bewang. Kapag pumuwersa, gamitin ang bewang. Gamitin ito para igalaw ang iyong binti. Itutok ang lahat ng lakas sa dulo ng daliri ng paa. Sa ganitong paraan, ang sipa mo. ay mas tatagos. Laban. Laban, laban. Anim na card, 6 na puntos. okay lang. Ang kabuuang puntos ng Sparks Club ngayon ay 45 puntos, mas mababa ng 21 puntos kumpara sa Shockwave FC. Ibig sabihin, ang huling 2 manlalaro ay dapat makakuha ng 22 puntos para manalo. Sa isang round, 12 card lang. Ibig sabihin, kailangan tumagos sa buong set. Paano magiging posible yun? Huwag mag-alala, maniwala ka sa akin. Sampung card, 10 puntos. Sumuko ka na, 12. Paano makukumpleto? Kayo, Sparks Club talagang matatalo. Huwag na kayong magsayang ng effort. Kahit gaano kakagaling, hindi posible na tumagos sa 12 ng isang beses. Huwag kabahan, naniniwala ako sa'yo.
Pwede. Nanalo tayo. Paano nangyaring yun? 12. Paano nangyari na isang beses lang natagos? Tiyak na may problema ang foam paper. Kung hindi, hindi niya yun magagawa. Talo na. Dapat kang umamin. Salamat, Coach. Kung wala ka, ang mga punto ng sipa kanina, tiyak na hindi namin magagawa. Ang resulta ngayon ay sa inyong lahat na nakuha sa pagsisikap. Ang galing! Talagang ang galing! Alam kong kaya ninyo. Napakaganda ng panalo sa round na ito. Matagal na panahon na ang lumipas, ang lakas at teknik, hindi pa rin bumababa mula nun. Nanalo ka. Shockwave FC, mamayang gabi uwi at magpatuloy sa ensayo. Paano mananalo ang Sparks Club? Si Yening ay talagang galing. Kahit na ang basurang koponan na kanyang dinala ay nakabaliktad mula sa pagkatalo. Bakit biglang dumilim? Bakit dumilim? Bakit biglang nagdilim ang langit? Ang oras na magkasama tayong nag-uunlad ay laging mabilis lumipas. Ningning. Ningning. Pwede ba tayong magsimulang muli? Dati ako ang may kasalanan. Hindi ko dapat ginawa yun sa'yo. Ningning, makipagbati na tayo. Chenrui, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, wala na tayong relasyon. Alam kong mali ako. Alam ko talagang mali ako. Oo nga pala, ibibigay ko sa'yo ang Alab Club. Simula ngayon, susunod ako sa lahat ng sasabihin mo. 'Di ba? Hindi kita kayang mawala. Hindi ako mabubuhay kung wala ka, Ningning. Ay Chenrui, tigilan mo ang pag-arte dito. Noon, ikaw ang nagkasala kay Ningning. Ikaw, hindi ba parang ginagamit mo lang ulit si Ningning? Alam ko. Sana maalala mo pa ang dati nating samahan. Tingnan mo ang ating... Huwag mo nang banggitin ang nakaraan. Ang itsura mo ngayon ay nakakatawa talaga. Mr. Chen, malinaw na tinanggihan ka ni Coach Ye. Pakiusap, magpakatino ka. Wala kang pakialam. Ito ay sa akin at kay Ningning lang. Hindi mo dapat pakialaman. Ang tungkol kay Coach Ye ay tungkol din sa amin. Ano? Kayo... Hindi. Imposible. Ningning, hindi mo siya pwedeng piliin. Saan ako nagkukulang sa kanya? Saan ba ako nagkukulang sa kanya? Tama na, umalis na tayo. Huwag mo na siyang pansinin. Bakit? Bakit hindi mo ako mabigyan ng isang pagkakataon? Sige, alis na. Huwag mo na siyang pansinin. Bakit? Bakit hindi mo ako bigyan ng isang pagkakataon? Ginoong Lu, tingnan ninyo, ang galing ng laban ngayon. Bakit hindi ko kayo i-treat ng kape? Para na lang kay Kuya Rui, humihingi ako ng tawad sa inyo. Okay ka lang? May mga tao na dapat alam ang kanilang lugar. Huwag magmadali para hindi ka nakakainis. Ano, nagmamadali ka bang humanap ng bago? Ginagawa ko ito lahat para sa'yo. Kasinungalingan, huwag mong isipin na hindi ko alam. Sumama ka sa akin dahil sa pera ko. Ngayong wala na ako, nagmamadali ka ng maghanap ng bagong amo. Sinungaling ka. Nakakahiya. Chenrui, alam ko na gagambalain mo pa si Yening. Isinumbong na kita sa pakikipagtulungan sa ibang clubs, panghihimasok sa normal na pagsasanay ng Sparks, malisyosong pagsira ng kagamitan ng Sparks, at ang pagbili ng mga manlalaro ng malaking halaga ay iniulat ko sa asosasyon ng football. Kasinungalingan. Nagdesisyon na ang asosasyon. Lahat ng clubs na pagmamay-ari mo ay permanenteng mawawalan ng karapatang lumahok. Nasa blacklist ka na rin ng industriya. Bawal ka ng habambuhay sa anumang trabaho na may kaugnayan sa football. Ikaw. Linway, hindi mo ako pwedeng gawin ito. Yening, ikaw na Vice President, hindi ka kailanman magiging tunay na presidente. Sa daan ng buhay, ang red card ay walang positibo o negatibo. Yening, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Gusto kitang humingi ng tawad. Nitong mga nakaraang taon, iniisip ko ang pag-alis mo sa team. Kaya sa lahat ng panahon, galit ako kapag kausap kita. Alam ko na nasaktan ka sa ilan sa mga sinabi ko. Pero ngayon, naintindihan ko na
Ang hindi ko talaga makalimutan nun ay ako. Pasensya na. Walang problema. Hayaan na natin ang nakaraan. Ibinibigay ko sa'yo. Ang litratong ito ay tayong dalawa na kinuha noong naghahanda tayo para sa World Cup. Noon naisip ko na tayong dalawa tiyak na dadalhin natin ang tropeyo ng World Cup pabalik. Kahit na dati hindi ko maintindihan kung bakit mo ginawa ang desisyong iyon. Pero ngayon, unti-unti ko nang naintindihan. Iyon ay ang dating ikaw na gumawa ng isang napakahirap na desisyon. Oo nga. Si Yening noong mga panahong iyon talagang napakahirap. Sa isang banda ay pamilya, sa kabilang banda ay football. Pero buti na lang ngayon nasa likod na natin ang lahat. Nitong mga nakaraang taon, nahirapan ka pero hindi mo nakalimutan ang iyong kakayahan sa football. At dinala mo ang Sparks Club, ang maliit na team na ito, sa napakagandang resulta. Hinahangaan kita. Ang football ng dakila ay nangangailangan ng mga taong katulad mo. Sa susunod na buwan, ang listahan ng training camp ng pambansang koponan ay ilalabas na. Inirekomenda na kita sa Asosasyon ng Football. Gusto ko talagang makita kung paano ka magsuot ng jersey ng pambansang koponan. Iyon ang tunay na ikaw. Bumalik ka sa field. Ang tropeyo na hindi natin nakuha noon, ibalik natin. Sige. Sa luntiang field na ito, marami tayong isinakripisyo. Naniniwala ako, hanggat dala natin ang football at ang lakas na ibinigay nito sa atin, tiyak na makakamit natin ang larawang nakaukit sa ating isipan, iyong larawan. May tiwala ka ba? Oo. Ako rin. Pero bago iyon, gusto kitang makita na kasama ang Sparks Club na manalo sa pambansang liga. Hintayin kita. Para sa gabi, midnight snack, kumain ng noodles. Mga bata, halika rito. Sasabihin ko sa inyo ang magandang balita. Susunod, susubukan nating maabot ang Dakila Super League. Kukunin natin ang pambansang kampeonato, makapasok sa World Finals, para makita ng buong mundo tayo ang kinang ng babaeng football ng Dakila. Yehey! Presidente, ito po ang report na binabasa ninyo. Sa Super League na ito, ang pinakamalaking kalaban ng Sparks Club ay ang Baguio FC. Ang kanilang depensa at bilis ng counter-attack ay world class. At saka, alam ko, ang kanilang mga manlalaro ay palaging magaling sa pisikal na laban para makagawa ng foul. Sa mga nakaraang laban, ang kanilang key player ay nasaktan at hindi nakatapos. Itong batang ito, hindi naman siya voluntary nag-retire noon. Pinilit lang siya ni Chen Rui na hindi makapaglaro. At si Lin Wei, pagkatapos mag-retire ni Yening, sabi niya hindi na raw magfo-football, pero palihim araw-araw nag-e-exercise siya para sa fitness. kaya ano po ang plano ninyo? Dakila, ang gusto ay manalo ng patas. Sa kopa ng gininto ang bola. Ding 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 ding.
Weiwei, hindi kita binigo. Hindi mo rin binigo ang sarili mo. Yeah. Mga babae. Salamat sa inyo, ning salamat. Kami ang kampeon, kami ang kampeon. Tito, pwede ka bang magsalita ng konti? Sa pelikulang ito, konti lang ang linya ko. Oy. Magsalita ka. Tara, magpa-picture tayo. Ang Sparks Club natin astig. Talaga? Galing, oy. Oy, Tito, nagpalit ka ng bagong cellphone. Oo. Yung luma. Susunod na istasyon, tayo na ang World Cup. Wow!